Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Navarro Mikhail Aaron at ngayon tatalakayin natin ang ika-57 kabanata ng Noli Me Tangere. Umpisahan natin ito sa isang talasalitaan. Ang kabanata ika-57 ay pinamagatang Vae Victis. Ang unang salita ay kalunos-lunos, pagkadismaya sa isang pangyayari, pakikitungo, ang paraan ng pagtrato o pag-uugali ng isang tao sa iba, pinaghihigpitan, pagbibigay ng mahigpit na kontrol o limitasyon, bahid ng kalungkutan, halataan lungkot o pagdadalamhati sa muka, pagbibintang, pagtukoy sa isang tao bilang may kasalanan, pang-interogasyon, proseso ng pagtatanong at pagsusuri upang makuha ang impormasyon, karahasan, paggamit ng lakas o puwersa para manakit o gawing masama ang ibang tao. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga tauhan. Una ay si Alperes, isang opisyal ng pamahalaan sa San Diego. Direktor Silio, isa ring opisyal ng pamahalaan. Doña Consolacion, isa sa mga tauhan sa kwartel. Kapitan, isa pang opisyal ng pamahalaan at posibleng pinuno ng militar. Kura, isang pari o lider ng simbahan. Ibarra, ang pangunahing karakter na sinisisi ng kura bilang dahilan ng gulo sa bayan. Don Filipo, isa pang karakter na binanggit ng kura. Transilio, isang mamamayan ng San Diego na naging biktima ng karahasan at pang-aabuso ng mga sibil. Ngayon naman ay ating pag-usapan ng nilalaman ng nasabing kabanata. Ang kabanatang ito ay naglalarawan ng malupit na pakikitungo ng mga sibil sa mga mamamayan ng San Diego. Kahit ang mga bata ay hindi pinapalampas at pinaghihigpitan ng mga ito. Ang kwartel ay puno ng mga opisyal ng pamahalaan tulad nila Alperes, Direktor Silio, Doña Consolacion at ang kapitan, na kahit sila ay hindi nakaligtas sa bahid ng kalungkutan sa kanilang mga muka. Pagdating ng kura, nagtanong siya kay Alperes tungkol kina Ibarra at Don Filipo. Kasama niya ang isang batang umiiyak at duguan, na nagpapakita ng kalunos-lunos na sitwasyon ng bayan. Ang kura ay nagpatuloy sa pagbibintang kay Ibarra bilang dahilan ng pagkakagulo sa bayan. Subalit, hindi nila alam na ang mga kilos ni Ibarra ay bunga ng kanyang pagnanais na maghiganti para sa kanyang yumaong ama na pinatay ng mga sibil. Itinanong kay Transilio kung may kinalaman ba sa Ibarra sa naganap na paglusob. Iginiit nito na walang kinalaman ng binata. Habang walang makuhang impormasyon mula kay Transilio, ginamit ng mga sibil ang karahasan sa pag-interoga sa kanya. Pinahirapan nila si Transilio sa pamamagitan ng pagtutumba sa kanya sa isang balon na nakabaliktad ang sikmura, hanggang sa kanyang kamatayan. Sa kabuuan, ang kabanatang ito ay nagpapakita ng di makatarungang pagtrato ng mga sibil sa kanilang mga mamamayan, pati na rin ang walang katarungan at karahasan sa kanilang mga gawaing pang-interogasyon. Ngayon naman ay dumako tayo sa pag-uugnay sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan, maaaring makita natin ang mga kaso ng karahasan at pang-aabuso ng kapangyarihan ng mga pulis at iba pang ahente ng batas sa iba't ibang bansa. Ang mga nahuhuli at hindi pa napapatunayan na may sala ay madalas na sinasaktan at pinapahirapan upang umamin na sila ay may sala. Halimbawa ay noong naganap na war on drugs. Hindi lahat ng mga pinatay ay napatunayang may sala. Sila ay lumisan at hindi na nabigyang hustisya pa. Ang pag-uugnay ng mga pangyayari sa kwento sa kasalukuyang realidad ay maaaring magbigay diin sa pangangailangan ng pagpapanagot sa mga nasa kapangyarihan at pagpapalakas sa mga mekanismo ng pananagutan sa lipunan. Ito rin ay maaaring magbigay inspirasyon sa pagtinding laban sa karahasan at pang-aabuso sa ating mga komunidad, at sa pagpapatibay ng mga institusyon ng hustisya at paggalang sa karapatang pantao. Kahit na sabihin nating may sala ang isang tao, ay hindi dapat ito pahirapan ng mga nakakataas sa lipunan.
sapagkat ang bawat isa ay dapat matamasa ang karapatang pantao na para sa kanila. Muli, maraming salamat sa pakikinig.